dapat sa Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. Mamuli ang kanyang pangalan ngayon at pagpakailang kailangan sa Panginoon Diyos na buhay po. Mga minamahal na kababayan sa inyong magandang po, naman po kami pamaglikod sa Panginoon na maibahagi po yung kanyang balita sa ng Panginoon na nakalagay po. Kapagkat ito po yung napakalaga. Ang sabi nga, hindi lamang sa tinapay tao, kundi sa bawat salita ng malaga sa Diyos. Kaya malaga po yung pagkain, pero mas mahalaga po yung salita para sa ating kaligtasan. Kaya sa inyo pong lahat, namin po natin kayo na samahan po kami, kulog na tayo po natin sa pakinggan po natin. Alamin po natin kung ano po mabuting bagay natin siya. Ano yung kalooban ng hindi po, brother Raymond. Katamang brother. Muli po mga kababayan, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Sa gabing ito, nawa po patuloy tayong bigyan ng Diyos ng kapayapaan at kasaganaan. Patuloy tayong ingatan ng Diyos saan man tayong dako naroon. Ng mga pauwi sa kanilang mga tahanan, naway gabayan at ingatan ng Panginoon. So muli po mga kababayan, sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon at halina po kayo, tayo po ay magbulay-bulay, magnilay-nilay ng salita ng Panginoon. Tayo po ay mag-aral at naway ilayo tayo ng Panginoon sa maling diwa, maling unawa at maling aral. God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Yun po yung maganda po na gabayan po sa Panginoon. Kapag siya po ang bumabay po sa atin, hindi po tayo magkakamali. Kaya sa atin po pag-aaral po ng salita po ng Diyos, naman po yung patnubayan po tayo ng Panginoon. At ito nga po sa aklat po ng mga awit, sa Kabanatang 25, talatang 5, meron pong binabanggit dito na ang sabi po dito, patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa'yo naghihintay ako buong araw. Salamat sa Panginoon. Tingnan niyo po rito na po, napakaganda. Naman mo ka ba? Balawin na ba? Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan. Tapos ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa'yo naghihintay ako ng buong napakaganda po yung pumapasnubay po sa atin kung saan po ang pinapasnubay po sa ating katotohanan. Tapos sinuturo po sa ating katotohanan. Napakaganda po ito. At dito po sa talatang 10, na nakaupo po. Ang sabi po rito, lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahan loob at katotohanan sa mga gayon na nangag-iinat ng kanyang tipan at kanyang mga kanto. Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahan loob at katotohanan. Kaya nawa po na tayo ko'y manatili po sa salita ng Panginoon sa katotohanan. Yun po yung pinakamagandang. Kaya yung pong pinaka-aralan po natin ang pinabagi po namin mga nakarangahan patungkol po sa salita yung katotohanan. Andun po yung ating kaligtasan, andun po yung ating kapayapaan. Kaya naway kabayan tulungan po tayo ng Panginoon sa ating po pamumuhay sa araw-araw sa pamamagitan ng kanyang katotohanan. Nga po mga kababayan, ang nais nga po ng ayon po dito sa aklat ng awit, na ang mga bagay na ito ay sabi ng Panginoon Kristo yung mga nakasulat patungkol sa Kanya. Kaya dito po sa mga talatang ito na sinasabi na patnubayan mo ako, o Panginoon. Sapagkat yan po mga kababayan ay dapat nating hilingin sa Diyos sa ating pamumuhay, lalong-lalo na po sa ating pagsasalita, sa pananalita natin sa araw-araw, na ang sabi nga po dito sa Kolosas na ang inyo nawang pananalita ay magkalasang asin.
na sabi rito sa Kolosas, ano po, sa Kapitulo 4, talatang 5, ano po. Yung binasa natin kapatid, kaugnay din po sa talatang ito na ang ninanais ng lingkod na Diyos ay siya'y patnubayan ng Diyos at turuan ng mga mabuting bagay, ano po, mabuting daan o sa paglakad, ano po. Dito po sa aklat ng Kolosas na ating babasahin, ang nakalagay po rito na dito po sa talatang 5, ano po, magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Dito po mga kababayan ay ang sabi ni Apostol Pablo na magsilakad kayo na may karunungan. Ano pong karunungan mga kababayan na dapat nating ilakad sa sanlibutan ito? Tulad po ba ng paglakad ng mga ibang tao na lumalakad ng hindi ayon sa lakad na itinuro ng Panginoon sa kanya? Na ang sabi rito na sa inyong samantalahin ang panahon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ayan. Kaya nga po, dito ay nararapat upang tayo makaalam kung paano tayo sumasagot o sasagot sa mga nangangailangan ng kasagutan, ano po, lalong-lalo na po sa aral ng Panginoon. Kasi ito pong pinabanggit dito ay patungkol po talaga ito sa paglakad sa ebanghelyo, ano po. Nanawa tayo daw ay magsilakad na may karunungan ng ating ating samantalahin ng panahon. Ano po? Kasi sa ibang talata po nakalagay na inyong samantalahin ng panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Yan po yung nakalagay sa Efeso, ano po. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Ayan. So, maging sa pananalita po, dapat may biyaya po yung mga pananalita. Ano po? Hindi po yung mga pananalitang pagmumura, panlalait, pagsasalita ng masama sa kapwa. Hindi po yun. Kasi wala naman pong biyaya sa mga salitang masama eh. Dahil ang mga salitang masasama ay hindi po ayon sa Diyos yan. Yan po ay ayon sa gawa ng dyablo. Di po ba? Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo, sa iyong mga salita, ikaw ay hahatulan. At sa iyong mga pananalita ay ikaw ay aariing mabuti o matuwid. Ano po? Basahin nga po natin yan mga kapatid. Dito sa Mateo, ano po? Dito po sa Kapitulo 12, ano po? Dito sa Kapitulo 12, talatang 33. O dito na po sa 32. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o sa maging darating. Ayan. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon, o pasamain ninyo ang punong kahoy at pasama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ayan. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama ay makapagsalita ng mabuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ayan. Dito po ay makikita natin na yung pagsasalita, ano po, kaya nga ang sabi doon ng ating pananalita ay lagi nawang may biyaya. Hindi yung mga pananalitang pang halipusta, panlalait, pamumusong. Yan po ay hindi po yan ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat
dito sa talatang 36, ang sabi po ng Panginoong Kristo, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit niya sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay maging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ayan. Kaya malinaw po na ang tinutukoy ni Apostol Pablo na salita, ang inyo nawang pananalita ay laging may biyaya, ay hindi po yun yung mga salita na puro mga chismisan, paninirang paninirang tao, paninirang puri sa kapwa, chismis, pagkakalat ng paninira sa kanyang kapatid. Hindi po yun paglakad sa katotohanan. Hindi po yun paglakad ng may karunungan. Kasi ang paglakad po ng may karunungan ay yung may biyaya ang mga sinasabi. May biyaya ang lumalabas sa kanyang bibig. Sapagkat ang sabi ng Panginoon Kristo, na ang sabi niya sa talatang 36, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Ayan. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ayan. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon Kristo, yung sinabi niya na pakabanalin mo sila sa katotohanan. Bakit? Bakit sinasabing pakabanalin mo sila sa katotohanan? Sapagkat sa pamamagitan daw ng iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita, ikaw ay hahatulan. Ayan. Kaya maging sa pananalita ng tao, maaari kang maging banal. Bakit? Sapagkat kapag ang lumalabas sa bibig mo ay katotohanan, ayon sa katotohanan, ayon sa aral ng Panginoong Kristo, yan po ay may biyaya. At sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa pamamagitan din ng iyong salita, ikaw ay hahatulan. Yan po mga kababayan. Sapagkat yan pong ating mga labi o yung ating mga dila, ay minsan po talaga yan po bumibigkas ng mga salitang hindi kaaya-aya. Kagaya nga po ng sinasabi dito sa aklat ni Santiago na yung ang dila ay pinakamaliit na bahagi ng katawan. Dito sa kapitulo 3 ng Santiago, talatang 5. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinapag-alab ng lubhang maliit na apoy, at ang dila ay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap, ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Ayan. Kaya nga po mga kababayan, mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay tinuturuan ng ayon sa Panginoong Kristo na tayo'y sa pamamagitan ng ating salita ay tayo'y hahatulan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo na ang inyo nawang pananalita ay laging may biyaya. Kasi nga po, maging sa aral na ating binibitawan, sabi ng Apostol Pablo na mag-ingat ka sa iyong sarili.
at sa iyong turo. Sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Kaya po, lalong-lalo na po sa mga nagsusumikap na sumunod kay Kristo, ito po yung aral para sa atin, na tayo ay maging maingat sa ating mga pagsasalita. Na ang sabi ni Apostol Pablo sa Kolosas na ating binasa kanina, nang inyo nawang pananalita ay laging may biyaya, na magkalasang asin. Balikan po muna natin yun. Yung sa Kolosas na binasa natin kanina. Ang sabi rito sa Kapitulo 4 po, na dito sa talatang 5, magsilakad kayo na may karunungan sa nangasalabas, na inyong samantalahin ang panahon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ayan. Dito po, kasama na rin po dito yung maging sa pagsagot. Maging sa pagsagot. Pananalitang laging may biyaya, upang ating maalaman kung ano ang ating isasagot. Nararapat. Ano ang nararapat o kung ano ang nararapat nating isagot sa bawat isa. Sa mga taong nangangailangan ng katwiran. Kaya ang ating pong pananalita, ang sabi ng Panginoon ay ipagsusulit natin sa araw ng pag-uhukom. At gamit po natin ang ating dila, ay maaring tayo ay nagsasalita ng hindi na ayon kay Kristo. Sapagkat ang dila daw, ang wika ni Apostol Santiago ay may dalang impyerno. May impyerno, yung nakasulat. Balikan nga po natin yun, mga kababayan, upang ating mabantayan kung ano ba yung mga sinasabi. Nang sabi rito sa talatang 6, at ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dilit iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Kaya kung minsan talaga po ang dila yung nakakapagpapahamak sa tao, nakapagpapahamak sa kapwa. Minsan sa pananalita ng ibang tao, nilalait yung isang tao, dahil yung isang tao napahiya, hindi na niya nakayanan yung kanyang hiya. Sa mga nakikinig po na ganyan, yung iba nagpapakamatay dahil napahiya. Yan po yung mas mataas na pride. Wala pong kabuluhan yan, mga kapatid. Kaya napakalaking kasamaan po ang nagagawa ng dila ng tao. Nanlalait, nanunungayaw, naninira sa kapwa. Kaya nasabi niya Apostol Pablo, ang dapat na lumabas sa ating bibig ay yung pananalitang may biyaya. So God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Brad? Yun nga po, dapat nga po ingatan po natin ng pagsasalita. Marami po kasi nagsasalita. Lalo na po nagpapakilala sa Diyos. Pinagsasabihan po nila yung ibang mga tao magandang salita, mga salitang walang kabuluhan. Kaya naway mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagsasalita. Ito nga po, Brother Orly, sa Lumantipad meron po yung binanggit na aklat po ng mga kawikaan. Kabanatang 10, talatang 11. Patuloy po ang sabi ko rito, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalaksa
Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapatasan. Tingnan po na napakalinaw po. Gumagawang may kapatasan. Kaya lang po yung iba po, ginagamit po yung salita po ng Diyos. Kaya lang po hindi po sila nagpipigil. Ano po, ano na lang po yung sinasabi po nila. Kahit wala na po sa banal na kasulatan, hindi na salita ng Diyos, sinasabi pa rin po nila. Eh dito po ay malinaw po eh. Ano po, sa karamihan ng mga salita ay hindi nakukulan ng pagsalakta. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapatasan. At po ito, ang dila ng matuwid at parang piling pila. Ang puro ng masama ay kaunti ang halaga. Ang mga labi ng matuwid, ito po yung matuwid, ano po, yung labi po ng matuwid ay napapakain ng marami. Ngunit ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pagkunawa. Tingnan niyo po na yung mangmang namamatay sa kakulangan ng pagkunawa. Kasi yung mangmang na, salita lang po sila na salita. Ginagamit po yung salita po na yun. Tapos binibigyan po nilang ibang kahulugan. Marami pong ganyan na ginagamit po yung salita ng Diyos. Pag ipinaliwanag na po, ito na po, hindi na po sa unawa, kakalig dun sa salita po naman. Hindi, sarili unawa na po ng tao. Yang sabi po rito, ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami. Yung binasa ng ating kapatid para malaman ng isasagot mo po sa bawat isa. Ano po, napakaganda ng isasagot po ng isang tao. Ayon po sa salita na hindi po maganda po yun. Kapag, di ba po, no? Sabi po rito, matuwid ay nagpapakain ng marami. Ngunit ang mangmang ay namamatay sa kapilangan ng pagkunama. Kaya marami pong nalilikot po. Kasi po ginagamit po yung salita po ng Diyos. Tapos pag po, iba na po yung paliwanag po nila. Gaya si Kristo, hindi po siya yung taong lamang. Pinabasa po nila, pero pagdating ko sa paliwanag, iba na po. Marami pong ganyan. Pag sa iba po, hindi naman mas sumamba sa mga tributo. Sabi po nila. Marami pong ganyan ng mga aral ko. Tapos yung babae, hindi naman daw masamang tumawin sa pulpito. Hindi masamang mga aral ng babae. Sabi nila yun. Pero kapag sinuri po natin yung salita po natin, yun po ay lihis na po doon sa pagkaunawa. Iba na po yung kahulugan po nila. Kaya ang sabi po rito, ang mangmang ay namamatay sa kapulangan. Kaya sa karamihan po ng salita, ang sabi po rito ay hindi nagkukulang ng pagsalamasa. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapalutatan. Pagkaganda po na, pinipigil mo yung labi mo. Tapos hindi ko naman ay kung paglasaan, talaga nag-iingat ka. Yan yung pagsasalita. Nagpapakain ng salita po na Diyos at yung unawa po ayon dun sa salita. Yun nga po mga kapatid, na tunay nga po na ano po ba yung salitang may biyaya. Kaya nga sabi sa binasa natin kapatid na yung mga sa karamihan ng salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Yung kasi mga chismoso ganyan po mga chismosa ganyan po, daldal ng daldal, salita ng salita, hindi na niya alam, mali na pala yung mga sinasabi niya. Marami po yan kahit yung mga kunwari mga kapatid sa iglesia mabilis magchismis. Ang alam lang manira sa kapwa, ang alam ng bantayan yung buhay ng kanyang kapatid, hindi yung kanyang sarili ang bantayan niya. Lahat po tayo mga kapatid ay may pananagutan sa Diyos. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Ano man ang gawin natin, na ang binabantayan nating kilos ay kilos ng iba, hindi yung kilos mo, lumalabas po niya na nagmamatuwid ka sa iyong sarili. Ipinapalagay mo ang iyong sarili na mas banal ka kaysa sa kanya. Kaya nga
Yung sinasabi ng Panginoon sa ibang talata na yung ang mga ito'y usok sa aking ilong. Apoy na nagliliyab buong araw. Kaya ayaw po ng Diyos yung mga ganyan. Kaya nga ang sabi rin dito mga kapatid, ano po ba yung sinasabi na salitang may biyaya? Puntahan po natin yung Apokalipsis, ano po. Mayroon po nakasulat dito sa Apokalipsis, sa aklat ng pahayag, na nakasulat yung patungkol sa salitang may biyaya. Bakit po? Kasi ang sabi niya Apostol Pablo, ang inyo nawang pananalita ay laging may biyaya at magkalasang asin. Ano po ba yun, mga kapatid? Kasi pag sinasabing may biyaya, ibig sabihin may pagpapala. Ano po? Magiging mapalad yung nakikinig. May pagpapala na tatanggapin yung nakikinig at tumatanggap ng salita. Bakit? Ganito po yung nakasulat sa Apokalipsis mga kapatid. Kapitulo 1 talatang 3. Ito po, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan. Yung po palang salitang laging may biyaya, ayun po palang galing sa salita na may pagpapala, yung mapalad. Magiging mapalad ang tao na nakikinig ng mga salita ng hula. Kaya ikaw naman, tayo naman na tinuturuan, ang atin ding pananalita ay yung may biyaya, yung may pagpapala, yung magiging mapalad, yung nakikinig. At ikaw na nagsasalita, ang iyong sinasabi ay laging may biyaya. Ayun po bang maling aral kapag ayun nga po mga pananalitang walang kabuluhan, sabi ng Panginoon Kristo, ipagsusulit sa araw ng paghuhukom. Di lalo na po yung aral na nagliligaw, yung aral ng kasinungalingan. May pagpapastora, may rapture, tapos may nag-aangkin pa na siya na yung Kristo. Kung ano-anong aral ang naririnig natin sa mundo. Panunulisit ng pera, bahay-bahay, love offering, love gift, pastor offering. Grabe, imbento. Magaling mag-imbento ang mga pastor ngayon pagdating sa pera, hindi sa aral. Magaling mag-imbento ng aral ng kasinungalingan. Pagdating sa pagkakakwartahan, talagang mabibilis itong mga pastor na ito. Meron pa nga dyan hanggang ngayon nagsasabat daw sila. Itinatakwil nila si Kristo, nakapahingahang totoo. Gusto nila sa Sabado raw sila magsabat. Tapos hindi naman nila kasabay yung nasa Amerika. O paano kayo naging totoo? Kapag hindi kayo naging totoo, ibig sabihin, pag hindi kayo magkasabay-sabay, hindi po katotohanan yung ginagawa ninyo. Kasi dapat sabay-sabay. Isang aral lang po dapat meron. Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo manatili kayo sa aking salita. Ano ba ang sinabi ng Panginoon Kristo? Sa aklat ng Mateo, nang sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Tapos nung inano ko yan sa kanila, pinagtawanan ako, ang gagaling magtatawa. Kailan naging araw si Kristo? Kailan daw naging araw ng Sabado si Kristo? Grabe. Kailan ba inutos ng Panginoong Kristo na magsabat ka ng Sabado? Ang paanyaya nga ng Panginoong Kristo, hindi ka na maghihintay ng anumang araw Halimbawa, totoo yung sinasabi ninyo, pagod na pagod ka na sa Lunes. Lord, pagod na ako, Lord. Hindi ka pwedeng magpahinga ngayon.
Lunes pa lang, sa Sabado ka magpahinga. O tingnan mo, ganun ba si Lord? Diba? Kaya, yung mga aral na ganyan yan po ay laban kay Kristo. Hindi po yan aral ng katotohanan. Yan po ay aral na laban kay Kristo. Nag-aastang mga Hudyo, nag-aastang mga Israelita, ng mga panahon ng kautusan na yan, ng Sabat na yan, ay nilalabag nga raw ng mga Israel. Nang sabi ng Panginoon Kristo doon sa aklat ng Juan, di ba? Kaya nga nung binuhat ng tao yung kanyang higaan sa araw ng Sabat, nagalit yung mga Hudyo. Pinag-uusig ang Panginoon Kristo. Dahil kung sa Diyos ito, bakit hindi nangingili ng Sabat? Siya nga yung kapahingahan ng tao. Di ba? At ang Panginoon Kristo, tinupad niya po lahat ng kautusan. Ang buong kautusan po ay tinupad ni Kristo. Tinubos ni Kristo. Yung mga palatuntunan, lalong-lalo na yung hindi nasusunod ng tapat ng tao. Yung maraming palatuntunan, kagaya ng mga paghahandog. Kaya nga po mga kapatid, kay Kristo lamang po natin masusumpungan ang aral na katotohanan. Sapagkat si Kristo po ay katotohanan. Sa Kanya po tayo may kapahingahan. Sa Kanya po tayo may Sabat. Kaya nga po ang sabi sa Hebreo, mayroong isang natatanging Sabat para sa bayan ng Diyos. Mayroong isang natatanging Sabat para sa bayan ng Diyos. Kung itinakwil ninyo ang Sabat na yan na itinatangi ng Diyos, kawawa kayo. Yan po ang nakasulat. Dahil yan, kaisa-isang Sabat po yan na itinangi ng Diyos. Na ang tao'y dapat tumigil sa kanyang gawa. Ano pong klaseng gawa yan? Natigilan ng tao. Sa panahon na hindi natin nakikilala si Kristo, ano ba ang ating gawa? Kaya nung makilala si Kristo ay dapat na tayong tumigil sa ating mga gawa. At tayo'y lumapit kay Kristo at tumigil sa ating mga gawa. Kaya po mga kababayan, gaya nga po ng sinasabi ni Apostol Pablo na tayo ay, ang ating pananalita nawa ay laging magkaroon ng biyaya. Laging may biyaya nawa upang ating maalaman ang nararapat nating isagot sa bawat isa. Marami po kasi mga nagtuturo na kung ano-ano na lang ang hinahakang aral. Ano po? Kaya nga po kami patuloy na naghihikayat sa bawat isa na tayo po'y patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Ano po? Upang ating maalaman kung ano ang nararapat natin isabuhay sa araw-araw. Basahin po muna natin yung sa aklat ng Pilipos 1 talatang 27. Ano po? Sabi rito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako'y dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na mangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ayan. Ang sabi na po sa Pablo na ang atin lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo, upang kung siya may wala, ano po, ay mapatunayan ng apostol ng Panginoon na tayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya. Ayan.
lagi pong ipinangangaral sa atin mga kapatid ay yung pananampalataya. Sapagkat napakahalaga po talaga ng pananampalataya. Na ang sabi na ang ating pananalita, ang ating pamumuhay naway laging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Na maging sa ating mga pananalita ay laging dapat may biyaya. Ano po? Basahin po natin ang 2 Korinto. Ano po? Sa Kapitulo 2, talatang 17. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ayan. Bakit laging may biyaya ang pananalita ng isang tao na lingkod ng Diyos? Sapagkat ang kanyang sinasalita ay nagsasalita siya para kay Kristo. Kaya yan po mga kababayan ang dapat na buhay ng tao na lingkod ng Diyos. Upang ang ating mga pananalita ay laging may biyaya. Ang ating pagsasalita ay nararapat na aral ni Kristo. Hindi sa pag-iimbot, hindi sa paghahangad ng salapi. Na kaya mo inagaw yung pangangasiwa kasi nga, o nga naman bakit isa lang yung nakinabang? Bakit O, di ba parang ganun, no? Kaya yung iba nang agaw ng pangangasiwa dahil sa pera. Dahil nga naman hindi siya nakikinabang, yung isa lang daw nakinabang. Gumagasta ng 90,000 sa make-up. Ay nako mga kapatid ko. Diyan pa lang makikita na natin yung mga tao na nagkukunwaring lingkod ng Diyos Kaya naman naglilingkod dahil din sa pera. Magsisi po tayo mga kababayan. Naku po. Sa inyo pong lahat, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brad? So nga po, dapat po maingat po tayo. Bantayan po natin ating sarili. Lalo na ating mga tila. Bantayan po natin mga ating bibig. Marami po kasi nagpupuri ko sa Panginoon. Maawit mga papuri sa Panginoon. Yung iba naman po nilalait ko yung kanyang kapwa. Brother Orlando po, yung iba po nilalait ko yung kanyang kapwa. Tapos nagpupuri sa Panginoon, nagsasalita ng masama sa kanyang kapwa, galing sa bibig niya, tapos nagpupuri sa Panginoon. Hindi po dapat gano'n. Ano po? Ito nga sa binasa ng ating kapatid sa aklat po ng Santiago. Balikan ko lang po. Santiago kabanatang talatang ito po ang babasahin ko po sa talatang patuloy. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsusubusan at mga bagay sa dagat ay pinaamo at napapaamo ng tao. Tingnan niyo po, no? Mga hayop, ibon, saka yung mga nagsusubusan, mga bagay sa dagat, napapaamo po ng tao. Dapat ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Tingnan po yung dila, no? Hindi napapaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Hindi labo. Talagang lasong po yan. Kung ano nung pinagsasabi sa kanyang kapwa. Tapos nagpapakilala sa Diyos. Punisiraan yung kanyang kapwa. Hindi po dapat. Sabi po rito sa talatang siyang ating nagpupuri sa Panginoon at Ama at siya ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa kalarawan ng Diyos. Yung dila po natin, ipinagpupuri natin sa Panginoon at Ama, tapos ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sabi po rito, sa bibig din lumalabas ang pagpuri at paglait. Mga kapatid ko, mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Hindi dapat ganun. Nagpupuri sa Panginoon, tapos nilalait yung kapatid. Hindi dapat ito dapat. Kaya dapat po maging maingat po tayo, magbantay po tayo. Antayin po natin pagsasalita natin. Magpapakilala po tayo sa Diyos.
mag-iingat-ingat po tayo. Lalo na po doon sa aral. Magsalita po ng Diyos yung aral po na pag-ingatan po natin. Huwag po natin gamitin yung aral ng Panginoon. Tapos iba po yung ating kung hinahangat. Puro pakinabang na lang po. Hindi po kaligtasan. Kaya naway kabayan na tulungan po tayo ng Diyos. Paabag po lumabagay po sa natin ng mga tao. Ang tao po'y maliwanagan po at mabuksan po yung kanilang mga mata na po. Yung kanilang mga tenga, makakita mga. Kaya sa inyo pong lahat, ang mga nahuling na nanonood ko, magpalaki po kayo ng Panginoon. Alam po tayo ng Panginoon. Layo po tayo ng Panginoon sa lahat. God bless po sa bawat isa. Brother Ray, bakit po? Brother Ray. Ako po si Brother Rolly, muli, patuloy nawang sumainyo ang pagpapala ng Panginoon, ang biyaya, sa araw-araw sa atin. Ay patuloy tayong bigyan ng Diyos ng karunungan, unawa at kaalaman sa araw-araw, Ang sabi nga ng Panginoon, sabi na Apostol Pablo na ang ating pananalita naway laging may biyaya. Magkaroon ng biyaya na magkalasang asin ng ating mga pananalita. So muli po, God bless po sa inyong lahat mga kapatid. At tayo po nawa ay bigyan ng patuloy na kapayapaan. Nawa mahabag ang Diyos sa maraming tao, sa mga bansa na may mga kaguluhan, kahabagan po nawa sila ng Diyos. Nawa tayo din po ay ingatan ng Diyos ang ating bansa na nawa ilayo po tayo sa kaguluhan. Muli po mga kapatid, God bless po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal.